Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasam mo ang baril mo. Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salip na! Salvasyon! Ano ho? Naging sunod-sunod ang patayang nagaganap dito sa ating lugar? Oo, doon nga lamang isang araw may natagpo na namang duguan dahil sa tama ng baril at saksak sa katawan nito. Ano ho? At hindi lamang yan, Apo. Maraming mga dalaga sa iba't ibang barangay dito sa atin ang nawawala. Pati mga batang babae at lalaki nawawala. At ang hinala ng karamihan sa ating kabarangay, meron daw gumagalang itim na van na siyang kumukuha ng mga bata. Hindi kaya miyembro ng sindikato ang mga gumagala na kumukuha ng mga kadaragahan at mga bata? Yun din ang hinala ko. Kaya lang hindi ko masabi sa ating mga kabarangay, baka lalo silang matakot. Hindi tayo dapat magpadala sa takot, Lolo. Dahil ang takot ng mamamayan ang siyang gagamitin ng mga masasamang loob na yan para sila magtagumpay. Paano namang hindi matatakot ang karamihan halos? Wala nang tiwala sa mga pulis. Hindi naman lahat ng mga alagad ng pulis ay hindi na ginagawa ang sinumpaang trabaho. Kahit paano, ay mayroon ding matitinong pulis. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kaya Apo? ako naririto, Lolo, para tulungan ang mga alagad ng batas, para maibalik ang tiwala ng mamamayan. Apo? Kailangang maipakita natin sa mga masasamang loob na yan na handa natin silang harapin. Labanan natin sila. Hindi pwedeng ang kasamaan ang siyang mamamayani sa bayan natin.
hihiramin ng halagang 30,000 hanggang 100,000. Oo naman. Maliit lamang ang interes, kaya O, ano? wala kang dapat Nakita mo na ba ang kabuuan ng kurtong ito? Hindi ka nang dunati kung anong nasa loob nito. Lahat pala kayo ay nasa harapan ng computer, no? Call center ba to? Oo. Magbayad ka! Kung hindi, ipapahiya kita sa social media. Grabe naman ang Ang babae galing-galing niyo. mong magutang, Ang pero sungit ayaw mo naman. namang magbayad. Kung makasingil ng pautang, isobra. Mabuti pa yung nadaanan natin. Ang ganda-ganda ng pananalita. Siya pang nag-aalok ng pautang Kailangan kasing maging Umuutang ka mabait sa akin, ang kung bait-bait magpapautang pa lang. Ngayon, Para may ako. makuha tayong Ganyan ka. kliyente na Huwag ka nang utang at umutang. maging matapang sa paniningil para Hindi ka hindi bibigyan tayo talaga. takbuhan. Bakit? Di bang negosyo tong pinagtatrabahoan natin? Linding ba? Oo, hindi lamang linding kundi online pasugalan pa. Apo, gising ka na pala. Halika na't kumain na tayo. Ay, tamang-tama. Nakapagluto na ako. Anong ulam, Lola? Ano pa? Di yung paborito mong chicken tocino at tuyo. Nagprito rin ako ng itlog. Paborito ko nga yung lahat, Lola. Si Lolo po, nasaan po siya? Nagpunta ho ba sa malaking bahay? Ay, oo, apo. Maaga pa nagpunta na ako sa mansyon para sabihin kay Don Simon na hindi ako papasok ngayong umaga dahil naririto ka ko ang pinakamaganda kong apo. Ay, si Lolo, kung magsalita, parang may iba pang apo. Samantalang ako lang naman ang apo niyo, no? Ay, basta para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae dito sa ating barangay. Oo. Bago pa kayo magbulahang maglolo tara na sa kusina at kakain na tayo. Ako, yung alak ni Aling Sebia. Natagpuan wala ng buhay, no? Doon sa may ilog, patay na. Patay daw. Ikaw naman. Ano raw yun, apo? Lolo, May napatay daw. oo, dito lamang po kayo. At Ha? aalamin ko kung ano ang Nako. nangyari. Bakit nagkakagulo ang mga tao? Talagang malala na ang nangyayari dito sa ating barangay. Ano bang kasalanan? At bakit ninyo pinatay? Sayang naman. Pwede pa natin gawing tauhan yun. Hindi na natin pwedeng gawing tauhan yon dahil marami nang nalalaman. Sa bagay, tama ka. Hindi natin basta-basta ipagkakatiwala sa mga tauhan ang ilang impormasyon. Dahil pagka nagkahulihan, agad tayong ituturo ng mga yan. Kaya nga, yung bilin ko sa iyo wag na wag mong ipapaalam sa mga tauhan natin kung sino ako sa organisasyon. Hayaan mo makilala ako ng matauhan natin bilang mayor lamang. Paano naman ako? Kaya ko nga pinapapatay ang mga tauhang nakakakilala sa atin para makasiguro tayo na wala tayong problema. Ang mabuti pa, mag-recruit ka uli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang makikipag-usap sa mga tauhan natin. Kundi, magtalaga ka para hindi na tayo kailangang humarap sa mga tauhan natin at hindi tayo maituturo ng kahit sino. Talaga palang talamak na sa barangay natin ang krimen. Bakit ganun, Lolo? Kailan pa naging ganito ang bayan natin?
Ay, ewan ko ba po, pero kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ang mga patayan 5 buwan na siguro pagkatapos mong umalis dito sa atin. Wala man lang ba ginawa ang mga pulis o ang mayor? Paano may gagawin ang mayor o mga pulis? Nasusuhulan na rin sila. Kunwari, nag-iimbestiga sila pero nauuwi rin sa wala ang investigasyon dahil walang nahuhuli. Dapat lang pala na dito ako idinistino ng gobernadora. Dahil talamak ang krimen dito sa ating barangay. Maiba nga pala ako, Apo. Kumusta naman yung pagtatanong mo? Sino raw yung napatay? Anak daw ni Aling Sebia. Adik daw kaya pinatay. At tulad ng karaniwang sinasabi ng mamamayan, pulis daw ang may kagagawan. Pero hindi ako naniniwalang pulis ang may gawa. Dahil sa paraan ng pagpaslang sa kanya, ay hindi gawain ng isang matinong pulis, kundi isang bandido. Siya nga po pala. Sino-sino po ba ang kaanak ng mga biktima? Kakilala niyo ba? Ay, oo, Apo. Pero kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo para hindi malagay sa panganib ang buhay mo. Lolo, nakahanda na po ako. Kahit anong mangyari, ang importante sa akin ay mawala ang mga masasamang loob na naghahari-harian sa ating bayan. Ay, nako. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Ay, kaya ka nga naririto para maging masaya tayo, hindi ba? Oo nga ho, Lolo. Oh, hindi pa dapat ikaw ang magkukwento sa amin ng lola mo. Oh, kamusta naman ang trabaho mo? Ay, doon ka pa rin ba? Nakatira sa bahay ni Sir Ruben. Umalis na ho ako doon sa bahay ni Sir Ruben. Dahil kaya ko namang bayad ng apartment ko. Huwag po kayong mag-alala. Dadalhin ko kayo doon sa tirahan ko kung gusto ninyo. Oh, Max, magkano tayo ng kita sa araw na to, ha? Hindi ba maba ng 500,000 sa isang bayan lamang? Sandali lamang, may tumatawag sa akin. Baka kliyente natin to. Hello? Ano? May nagtatanong-tanong sa kaanak ng mga napatay. Bakit daw? At sino? Kilala mo ba? Oo, hindi mo pala kilala Di sana nakipagkilala ka kunwari. Ganun ba? Mabuti. Sige, dahil sa ginawa mong yan, may porsyento ka sa akin. At lagi kang may matatanggap sa akin sa bawat impormasyon mo. Bye! Oh, ano yon? At sino yon? Isa sa mga tauhan natin na itinalaga ko sa barangay Baghari para sa mga bagong salta doon. Anong sinabi? Bakit parang seryoso ang pag-uusap ninyong dalawa, ha? Sinabi kasi sa akin na mayroon daw babae na pinuntahan ang mga kaanak ng mga pinaslang natin. Hindi mo nga dapat palampasin yun, Iutos mo sa tauhan mong yon na hanapin at kilalanin ang sinasabing babae na nagtanong-tanong sa mga kaanak ng pinaslang natin. Talaga po. At teka lang at tatawagin ko ang lola mo para maipaghanda niya ang susutin namin.
Excited kayo, Lolo? Ha? Ang lolo, oo. Oo. Huling-huli ang excitement. Ha? Dadalhin ko ka nga kayo doon sa bago kong tirahan. Pero hindi ngayon. Ganun ba po? Akala ko dadalhin mo kami ng lola mo ngayon. Ilang araw pa naman ako dito sa atin eh. Dahil bukod sa pagbisita ko sa inyo, ay mayroon din akong mahalagang sadya dito sa barangay natin. Aha. Ano naman yon? Akala ko Siya nga pala, Lolo. Halimbawang may nakapansin, sa pagpunta ko dito at magtanong sa inyo, huwag ninyong sabihin ako. Bakit? Ano ba yon? siya nga naman na po. Bakit namin ililihim ang pagbisita mo sa amin? Dahil sa uri ng trabaho ko, ayokong malaman nilang tumutulong ako sa mga alagad ng batas sa pagresolve ng krimen. Pero apo, paanong hindi ka nila makikilala dito ka lumaki? Naging supervisor ka pa sa planta noon. Siya nga naman, Apo. Maraming nakakakilala sa'yo dito. Maraming makakakilala sa akin kung hindi ako magme-makeup. Pero pag nag-makeup ako, Lola, at isinot ko ang leather jacket ko at pantalong maong, hindi na nila ako makikilala pa. Ano ka mo? Babae na nagtatanong-tanong. Sinong babae yun? Hindi ka pala taga San Ignacio. Ganitong gawin mo. Lihim mong subaybayan ang babaeng yon at magpanggap kang kaanak ng isa sa mga namatay. Pag nilapitan ka ng osuserang babaeng yon, tanungin mo muna kung bakit siya nag-uosyoso. Tsaka mo sabihin kunwari, nagpapatulong ka. Kunin mo ang kanyang contact number para kunwari na itatawag mo sa kanya ang mga nalalaman mong impormasyon. Tiyak na ibibigay sa iyo ang kanyang contact at agad mong ibigay sa akin pag naibigay sa iyo ang kanyang contact number. At ako mismo ang makipag-uusap sa osyoserang yon. Masayang masaya ako ngayon dahil muli nating nakapiling ang ating apo. Ako rin din siya. Biruin ba? Dati ay sa cellphone lamang natin siya nakakausap. Ngayon, kaharap na natin siya. At tulad ng dati, tuwang-tuwa rin siyang makakita sa atin. Oo nga, pero sa kabilang banda nalulungkot pa rin ako. Bakit naman? Dahil kung hindi sana nangyari ang pagpaparatang nila sa kanya, siguro hindi niya naisip na lumayo at malamang nagtatrabaho pa rin siya sa plantasyon. Paano pa siya makakapagtrabaho sa planta bankrupt na nga. Oo nga no. Pero naisip mo rin ba kung hindi siya umalis at siya pa rin ang supervisor, sa palagay mo naiwasan ang pagkakabenta ng mga lupain ni Don Simon? Sa palagay mo?
Sigurado ka bang ito ang contact number ng babaeng pakialamera? Okay, sige. Patulad ng bilin ko. So, bayaran mo rin siya. Hindi porkit nakuha mo na ang kanyang numero lulubayan mo na. O sige. Ang susunod mong gagawin ay sundan mo at alamin ang kanyang tirahan. Okay, sige. Bye. Solve na ang problema natin. Nasa akin ang numero ng babaeng pakialamera. Talaga? Nasa iyo na ang contact number ng sinasabi ng isa nating tauhan na Osyusera? Oo. At tatawagan ko siya ngayon. Ipapahamak siya sa pagiging Osyusera niya. Nasaan na ba yung cellphone ko? At tatawagan ko na ang osyoserang yon. Marami-rami din akong nakausap sa araw nito. Panay mga kaanak nang namatay ang lumapit sa akin. Mabuti na lamang at walang nakakilala sa akin. Maitago ko ang tunay na itsura ko sa pamamagitan ng make-up ko. Nakasangklas pa ako ng tinted. Kabaliktaran sa itsura ko noon. Hindi ako dapat makilala ng sinuman para maprotektahan ko ang buhay ni na lolo at lola na magiging unang target ng mga taong nakakabangga ko. Oh, ngayon lang ulit ako makauwi sa bahay nito. Miss ko na rin ang bahay na ito Kahit maliit, pero sobra kong na-miss. Dahil narito ang magagandang alaala kasama sina lolo at lola. Nagre-ring ang cellphone ko. Sino kaya ito? Hello? Hello? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng cellphone number na to? At bakit mo tinatanong? Ikaw itong tumatawag sa akin. Sino ba ito? Babae pa lang nagmamay-ari ng cellphone number na to. Sino nga ito? Paano mo nalaman ang phone number ko? Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman ang numero mo. Ang mahalaga ay naipaalam ko sa iyo na wanted ka na sa samahan namin. At para sabihin ko sa iyo, dahil kahit babae ka, ay hindi ka sasantuhin ng baril ko. At dahil babae ka, paglalaro at muna kita. Ano ang gagawin ni Saribda gayong nalaman na ang kanyang numero? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saribda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saribda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saribda Salvacion!